Magandang araw mga bossing, ngayon ay magte-testing po tayo ditong ating CNC inverter driver or variable frequency drive. Tapos dito meron po tayong ipa-power up na 750 watts na Toshiba 3-phase induction motor. At gagamitin po natin sa ginagawa nating extruder. So itong gearbox natin ay WP60. Ayan. So yun, testingin natin kung aandar. Kinabitan ko nga pala to mga bossing ng external button or controller. So meron tayo ditong selector switch tsaka 10 k ohm potentiometer na 22 mm, so may housing na po yan. Ayan. So parehas silang 22, mas madali siya i-install. Terminal na ginamit natin dito yung sa ating selector switch or forward and reverse direction, ginamit po natin ay itong ground tsaka DI1. Yan po yung sa forward rotation natin. Itong tatlo naman, itong 10 volts AI1 tsaka ground ay para naman po ito sa potentiometer. So yung ground po natin nakakabit po siya dun sa terminal 1 ng ating potentiometer. Din yung middle part or yung wiper ay nasa AI1, tapos yung last terminal ay nasa 10 volts po nakakabit. So hindi ko lang may papakita sa inyo kasi andun po siya sa loob. Yan. So ngayon testingin muna natin kung gagana siya. Bali yun, di ko pa siya naililipat sa program, kaya mamaya i-adjust natin to, pakita ko sa inyo kung paano siya ililipat. So bago natin siya ilipat ay testingin muna natin kung naandar. So, pindutin lamang yung run, tapos try nating paandarin. Ayan, so working naman siya mga bossing. Ayan, so ito mga bossing ito yung pinaka panel potentiometer niya. Siya yung nagde-dictate nung speed ng ating motor. Ayan, so baliktad pa yung ikot natin. Mamaya ay ililipat ko sa ibang terminal yung ano. Ayan, so ngayon ililipat na po natin sa terminal control yung ating start stop tsaka yung ating potentiometer. So stop muna natin. Okay. Tapos bali meron po siyang kasamang manual mga bossing. Ayan, so hindi kayo mahirapan dito. So kailangan lang natin sa paglilipat ng ating terminal control ay pupunta po tayo dito sa P0-02. So press lang natin program. Ayan, tapos program, enter, tapos punta tayo ng 02. Ayan, so ayan. Once na nasa P02 na tayo, ay pindutin natin yung enter. Yung 0 is yung default niya, which is ang nakalagay po dito sa default niya ay control, operation panel control. So ito po, dito po yun. Ngayon ililipat po natin siya sa kanyang terminal control. So press natin yung 1, then enter. So ngayon nailipat na natin yung kanyang on off dito po sa ating external selector switch. Ngayon naman ay yung kanyang speed control, which is yung frequency or potentiometer. So pupunta po tayo sa P03. Once na in-enter po natin siya, automatic po siya lilipat sa P03. So ang naka-default po dito ay 3, which is panel potentiometer. So ito po yun. Ngayon ililipat po natin siya sa kanyang external panel potentiometer. So itong naka-default na 3 ay gagawin natin 4. So enter po natin. Nasa program 03 po tayo, enter. Then yung 3 gagawin natin 4. Then enter. Ayan, tapos ayan. So yun, yun lamang po yung adjust natin dito sa paglilipat po ng control from panel control to external controls. Ayan. Ayan. Tapos ayun, press lang natin program hanggang bumalik po dun sa 00. So ito na po yung frequency reading natin.
So ngayon tatry naman natin kung gagana na po yung ating external controls. So ngayon ito na po yung gagamitin natin sa pagpapaandar ng ating motor. Ayan, para makita na ayan. So ito ay sa direction, ito naman po sa speed. So try natin ng ayan. So umilaw po yung kanyang run. So off natin. Ayan, nawala yung run. Ito po yung nasa taas na green. Pagka minob natin yung selector switch ay umiilaw po yung run. Then ito namang isa, ito po yung para sa frequency adjustment. So ito yung magdidictate ng RPM ng ating ayan. And so bali may mali po sa setting natin at hindi po gumagana yung ating potentiometer. So supposed to be dapat once na ito ay turn ay nagwo-work na siya. So ngayon babalikan po natin yung setting sa frequency selection. So balikan natin sa program P0, then enter, balik natin sa 03. So ito po yung 03 ay frequency source selection. So enter natin. Ngayon ibabalik natin sa itatry natin tong 2. So ang 2 niya ay AI1. So itong 1 ay ito po yung label ng ating terminal control para sa potentiometer. Doon po nakakabit yung ating potentiometer. So ngayon hindi gumana yung external, so ibababa natin siya sa 2. Ayan, so enter lang, then program hanggang sa bumalik dun sa frequency reading. So ngayon try natin ulit. Ayan. Ayun, so yun, umikot na mga bossing. Ayan. Ayan, so yun lang yung basic na paglilipat kapag magkakabit po tayo ng external control dito sa ating BFD. So ito lang hanapin nyo mga bossing, itong command source tsaka frequency source selection. So nagbabari po yan depende sa brand tsaka model. Minsan po iba yung kanyang function code. So hanapin nyo lang po yung command source na yan tsaka main frequency source selection. Ayan. By the way mga bossing, kung naghahanap kayo ng mga ganitong component ay ilalagay ko na lamang po yung link sa ating description box para madali nyo pong makita. So yan ay nabibili po online lahat ng component natin dito, kaya hindi na po tayo mahirapan maghanap kung saan saan. Yun lamang mga bossing, maraming salamat.